So mga sangkay, patindi ng patindi po ang ginagawang pag-atake ngayon ng Amerika at Israel doon sa Iran. At para po sa bagong balita mga sangkay, ang anak po mismo ng supreme leader nila na pinatumba din po ng Amerika ay pumanaw na din po mga sangkay dahil po sa mga pag-atake ng US. Pambihira. Alright, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi meron din po tayong balita na nahack daw po ng Amerika at Israel ang telebisyon na mayroon ang Iran. Alright, nahack po mga sangkay. At pinalabas po doon ang mahalagang mensahe ni US President Donald Trump at Netanyahu. Mga sangkay, pag-usapan po natin to. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Alam nyo, para po sa inyong kaalaman, bago po pumutok ang digmaan na ito, mayroon po mga massive protest. Ayan po yun mga sangkay. Ito po ang nagaganap. Sobrang daming naglalabasan ng mga tao, nagpuprotesta sila. Dahil nga po mga sangkay sa hindi na nila nagugustuhang ginagawa ng kanilang leader na matagal na pong panahon. Mahigpit at delikado po ang ginagawa dahil mga sangkay marami nga pong pinapatumba. Ang naaalala ko na latest update sa mga pinatumba ng Iran, mga sangkay, ay umabot na pong 30,000 to 36. Yan po, mababasa nyo. So, ganyan po kasama. Mga sangkay, ganyan po sobrang delikado itong Iran regime. Kaya napilitan po yung Amerika talaga na pasukin itong Iran ngayon, mga sangkay, at mukhang ito todo na po nila para po mawalis ang kanilang masamang gobyerno. Yan, isipin nyo. 30,000 na po mga sangkay yung pumanaw. Ano lang to partida. Nag-umpisa lamang po ito. Mga katapusan ng 2025. Tapos nagdire-diretso hanggang 2026. Massive protest, pero marami din po ang pinapatumba mga sangkay ng mga otoridad ng Iran. So kawawa ang kanilang kalagayan. Yan po, nakatambak lang po sa kalsada. So, sobrang nakakaiyak itong nangyayari sa kanila. Ngayon, napilitan si Trump na lusubin na nga po itong Iran. At naging very successful dahil napatumba nga po yung kanilang supreme leader. At ito pa yung balita. Maliban sa kanilang supreme leader, itong anak mga sangkay ng kanilang supreme leader na pinatumba ng Amerika na si Mojtaba Khamenei ay eliminated na rin. Napatumba na din po mga sangkay itong anak ng supreme leader. Kasi ito dapat ang magiging kapalit, no? Siya dapat ang magiging kapalit ng supreme leader nila, which is yung tatay niya, mga sangkay. Pero ayun na nga po, ayon dito, ang successor dapat ay yung yung anak niya. Pero wala na mga sangkay. At mukhang delikado po ang sitwasyon ngayon ng Iran. At isa pa sa balita, mga sangkay, eto. Alam nyo, magigets nyo kung gaano kadelikadong kalaban itong Amerika, no? At Israel. Delikado po talaga. Sobrang tindi ng teknolohiya na mayroon po sila. Sabi pa nga po ng iba mga sangkay, ang Amerika daw po ay gumagamit ng technology ng mga alien. Ito po ay mga conspiracy theories, mga sangkay, mula po sa mga gumagawa ng content na alam naman po natin, kapag may conspiracy theory, merong pinanggagalingan po yan na malalim. No? Meron pong pinanggagalingan yan. At nakita nga po natin yan na totoo, mga sangkay, sa Epstein file. Ngayon, hindi po natin alam kung gaano din katotoo na ang Amerika, sa sobrang high-tech po ng kanila mga gamit pandigma, galing daw po sa mga alien. Yun po yung sinasabi nila. Pero ito, mga sangkay, tingnan po ninyo. Iran State TV reportedly hacked. Ayan po, mga sangkay.
Nahack daw po ng Amerika at Israel. And for sure, ang nagmaniobra nito, US. Ayan, Iran's state television satellite feed was reportedly hacked on March 2, 2026. So ngayon, mga sangkay, briefly showing message. So pinakita po doon, habang syempre, state TV yan. Ang sa atin mga sangkay, kumbaga ano yan, Philippine Television. 'Di ba yung PTV? Philippine Television po yan, state TV. Hinak po ito ng Amerika at Israel at doon lumabas mga sangkay ang message ni US President Donald Trump at Prime Minister Netanyahu. At doon mga sangkay, pinaalam nila sa maraming mga taga-Iran na ire-rescue sila ng Amerika at Israel. Kasi marami nga pong umaasa ng mga taga-Iran. Kaya nga makikita nyo mga sangkay, baka mawirduhan kayo, magtaka kayo. Bakit nagsiselebrate itong mga Iranian na nilusob ang kanilang bansa imbes na magalit sila sa mga taga-US, sinusuportahan pa. Kasi nga po, marami po sa mga taga-Iran, nasa 60% di umano mga sangkay, mga converted na into Christian. Ang masama lamang mga sangkay, pinapahirapan po sila ng kanilang gobyerno. So hindi po nila magawa ang kanilang gustong gawain. Halimbawa, magugustuhin nilang magsagawa ng mga pagsamba nang wala pong kinakatakutan, hindi po nila magawa yon. Kaya may tinatawag po sila na underground Christian or underground churches. Nagtatago po sila. Iba, nasa ilalim ng lupa, mga sangkay, naghuhukay, gumagawa ng mga panambahan po doon, mga sangkay. So, ayun, pinaalam po nila na i-rescue sila at naalala ko na message po dito ni Donald Trump. Sabi niya, i-rescue daw ng Amerika ang mga Iranian. Kaya sabi ni Trump, magtago muna kayo, pumunta kayo sa mga safety na mga pagtataguan kasi marami nga magbabagsakan ng mga weapon galing sa US. Pero ilang araw lang, makakalaya na kayo, inyong-inyo na ang inyong gobyerno. Yun po yun mga sangkay. So, ngayon, yun po ang lumabas. So, isipin nyo kung gaano ka high technology yung US government. No? Ganun po katindi. Hindi ko nga ma-imagine paano nila napatumba yung supreme leader ng Iran, pati po yung kanyang anak. Isipin nyo yan, paano nangyari yun? Anong ginagamit nila? Napicturean pa po mga sangkay ng isang agent. Mala Mission Impossible yung datingan mga sangkay ng nangyayari ngayon. Para po tayong nanunood, sabi pa nga ng kaibigan ko, para tayong nanunood ng movie, pero reality na nangyayari mga sangkay. So, pinakita din daw po dito, yung sabi dito, alongside footage linked to recent strikes sa mga Islamic Republic of Iran broadcasting facilities. So talagang pinipilayan po nila mga sangkay yung Iran. At mayroon pong siyam na naval ships ang pinabagsak na rin po ng Amerika mula po sa Iran. So patindi ng patindi, pero ang problema pa po dito mga sangkay, may mga makikisali na rin po. Ayan, Hezbollah joins regional conflict. Ayan po, Lebanon, Iran-backed, mga sangkay, isang grupo na taga-Lebanon, grupo sila mga sangkay na sumusuporta sa Iran. Ngayon, sila po ngayon ay makikisali na sa digmaan. So, pag lumala ito mga sangkay, possible pong umantong ito sa World War III. Pero isa po sa dapat natin abangan ngayon at paghandaan yung pagtaas ng oil. Kasi tataas to, sigurado ako. Dahil marami pong delay, marami pong problema dyan sa puproduce at pagdi-deliver ng oil sa mga bansa. So, delikado itong sitwasyon ngayon mga sangkay, but one thing I know that we are now witnessing this event as na prophecy na po ito sa Biblia mga sangkay kasi, 'di ba?
Nawi-witness po natin yung mga prophetic events ngayon sa panahon natin na patuloy na natutupad. At ito po ay hindi basta nangyari lang ng parang walang dahilan. Ito malamang ay may mahalagang mensahe sa lahat ng mga Kristiyano that we have to be ready and to be faithful unto God. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.